ginagawa ko dyan. Tapos, ano pa yung isang? Anong nai-enjoy mo sa paggawa ng Lahat na-enjoy ko. Unang-una yung mga halikan, chos. Huwag tayong plastikan. Gusto ko yun? Tapos, ano pa ba? Yung teka lang. Kumalma ka, Richie. Kumalma ka. Ate ko. Tawag ko, yung panahon, na habang nag-shooting kami, napakaganda ng weather kasi hindi mainit. Nakisama talaga sa amin. And anong lesson? Kasi sa totoong buhay po, ang nanay ko ngayon medyo ma-Alzheimer's na rin. Dun sa karakter ng aming Papa Frank. Na parang sa mga ganitong panahon na ang mga magulang natin, mas kailangan nila tayo. Kaya yun ang struggle ng buhay ko. Uunahin ko ba sarili ko o itong pamilya ko na kailangan ako. Sa ngayon, yun ang nararamdaman ko sa nanay ko sa totoong buhay. Kasi hindi na niya ako tinatawag na Marieta, kung ano-ano na tinatawag niya sa akin pangalan. Kahapon lang, sabi niya sa akin, kumain na ba ako? Yung ganon. So, parang yun ang lesson na nakuha ko sa pelikulang to na habang nandito pa sila, habang nabubuhay pa sila at kasama natin, ibigay na natin kung ano yung nararapat na pagmamahal para sa kanila. Uling question na. Dalawang pelikula po kung ginawa mo na puro nakaset sa abroad. Sa dalawang pelikula ngayon, anong nakikita mong buhay ng mga Pilipino sa abroad na palagay mo medyo malungkot at on the other hand, medyo masaya naman? Yung pagtitiis, yung sakripisyo na mapalayo sa mga mahal sa buhay. Yun eh. Pero ang nagbibigay na lang ng saya sa kanila, yung maibigay nila yung pangangailangan ng pamilya. Na yun naman talaga ang pinangarap nila. Kaya sila kung bakit sila nagtitiis ng malayo, na ilang taon. Yun. Yeah, salamat.